Kabanata 481. Gayunpaman, umiling si Jared. Ginoo, Snyder, wala kaming hinahangad mula sa iyo. Ikaw lang ang inaasahan namin. Maaari mo kaming dalhin upang makita ang iyong bagong ugat. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Jayden. Tiningnan niya ng masama si Jared at sinabing, "Sino ka? Paano mo? Alam mo ba ang tungkol sa bagong minahan ng ugat?" Nang makita ang ekspresyon ni Jayden, mabilis na nagpaliwanag si Dominic. "Mr. Snyder, narinig namin ang tungkol dito sa isang restaurant. Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito." Bahagyang kumalma si Jayden nang marinig ang paliwanag ni Dominic. Bigla siyang sumigaw ng galit. "Damn! Ito! Nag-leak pa rin ang balita kahit papaano. Huwag kang mag-alala, hindi namin hinahangad ang anumang bagay mula sa bagong minahan ng ugat. Sa bagay, dalawa lang naman. Sa atin, hindi kami maaaring makipagkompetensya sa iyo o sa iba pang dalawang pamilya para sa minahan ng ugat. Gusto ko lang tingnan. Out of curiosity." Paliwanag ni Jared. Matapos marinig si Jared, nagpasya si Jayden na maging tapat sa kanila at same time na sinabi, "Kailangan kong balaan kayo. Ito ay delikadong bisitahin ang vein mine ngayon. Maaaring isang pamilya na lang ang natitira sa dulo. Kung bibisita ka, ang minahan sa akin. Wala akong kapangyarihan para protektahan ka. Huwag kang mag-alala. Maaari nating protektahan ang ating sarili. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin kami doon." Sagot ni Jared. "Kung ganoon, aalis na tayo bukas. Gayunpaman, hindi mo ako dapat panagutin kung mayroon man nangyayari sa iyo, dahil pareho kayong nagligtas sa aking anak. Maghahanda ako ng isang piging ngayong gabi upang ipakita sa akin. Pasasalamat, maaari ka ring manatili dito ngayong gabi. Aalis tayo bukas ng maaga." Sabi ni Jayden. Tumanggaw si Jared at hindi na tumanggi kay Jayden. Dahil pamilyar ang mga Snyder sa Mount Hickory. Ito ay sarap sumama sa kanila. Higit pa rito, may kutob si Jared na maaaring may gawin ang minahan ng ugat. Kasama ang espiritual na bato. Pagkatapos noon ay umupo na sila Jared at Dominic sa sala ng mag-isa. Walang nag-abala sa kanila. Ito, ipinakita na hindi naniniwala ang mga Snyder na nailigtas nila si Tessa. Akala siguro nila Jared at dumaan lang si Dominic at sinunggaban ang pagkakataong mag-claim ng rewards. Samantala, nagpalit ng damit si Tessa at bumalik sa sala. Umupo siya sa katabing couch. At tiningnang mabuti si Jared. "Niligtas mo ba ako? Hindi ka naman mukhang skilled fighter." Maging si Tessa ay nahirapang paniwalaan na may iligtas siya ni Jared mula sa mga dalubhasang abductor na iyon. Dahil hindi siya pinaniwalaan ni Tessa, walang kabuluhan si Jared na magpaliwanag. Hindi niya ito pinansin at humigop ng tsaa. Tahimik. Sa kabilang banda, mariing tiningnan ni Dominic si Tessa at sinubukang ituloy ang usapan. "Tessa, tila sabik siyang eye please na parang tuta. Kahit na ang pamilya Wagner ay may ilang awtoridad sa Summerbank, sila ay wala kong ikukumpara sa Snyders. Ang katotohanan na ang mga Snyder ay nagmamay-ari ng mga mina ay sapat na upang masupol ang karamihan sa pamilyang Wagner. Ms. Snyder, balita ko naghanda ka ng bagong kanta. Kailan mo ito ilalabas? Kailan ba? May concert ka sa Summerbank. Dadalo ako dito kasama ang 100 ng aking mga tauhan. Ms. Snyder, ikaw ba, nagpapahinga sa bahay? O naghahanap ka ba ng inspirasyon?" Sunod-sunod na tanong ni Dominic. Mga tanong. Tila naiinip si Tessa habang sinasagot ang ilan ngunit hindi pinansin ang iba. Buzz! 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 Sa sandaling ito, lumitaw ang isang bubuyog mula sa kung saan at lumipad sa paligid ng sala. "Ah!" Sigaw ni Tessa at namutla. Isang bubuyog. Isang bubuyog. Makikita ng isa na natatakot si Tessa dito. Nakita ni Dominic ang bubuyog at alam niyang ito na ang pagkakataon niya para makasama siya. Ms. Snyder, huwag takot, paprotektahan kita. Pagkatapos, kumuha siya ng isang unan sa sopa at ginamit ito sa paghampas sa bubuyog. Gayunpaman, patuloy niyang nawawala ang bubuyog.
at ginawang gulo ang sala. Samantala, takot na pumulupot si Tessa sa sulok ng isang sopa na namumutla ang mukha dahil sa takot. Siya ay natusok ng bubuyog noong bata pa at nagkaroon ng phobia. Sa kabilang banda, tahimik na humihigop ng tsaa si Jared sa buong kaguluhan. Bigla, siya, nakasimangot at parang naiinis. Pagkatapos, pinitik niya ang isang daliri at naging dahilan ng pagbagsak ng bubuyog sa sahig. You Dambi, how dare you scare MS? Snyder, crush nakita, kumilos agad si Dominic at natapakan ng bubuyog para patayin ito. Pagkatapos, itinapon niya ito sa basurahan. MS, Snyder, huwag kang matakot, napatay ko ang bubuyog. Pagmamalaki ni Dominic, gayunpaman, hindi sumagot si Tessa bagkus ay gulat na tumingin kay Jared. Nakita niya itong pamitik ng daliri at nagdulot ang bubuyog sa drop, hindi man lang siya tumitingin sa bubuyog. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Wala akong duda na si Jared ay isang highly skilled fighter. Dapat siya ang nagligtas. Ako. Inayos ni Tessa ang kanyang damit at lumapit kay Jared. Sinabi mo bang Jared Chance ang pangalan mo? Tumango si Jared ngunit hindi ito umimik. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Natatakot ka ba sa akin? Tinukso ni Tessa si Jared nang makitang tumanggi ito. Para tumingin sa kanya. Natatakot sa iyo. Bakit ako matatakot? Tumingin ng diretso si Jared kay Tessa. Mayroon lang akong isang kasintahan. Anong loyal na lalaki? Mahirap humanap ng mapagkakatiwala ang lalaki na katulad mo ngayon. Ngumisi si Tessa. Bigla siyang nagkaroon ng interes kay Jared. Bago pa siya makapagsalita, may isang katulong na pumunta sa sala at sinabing, MS, Snyder, Mr. Wagner, handa na ang handaan. Tinapik ni Tessa ang balikat ni Jared. Tara na, sinundan ni Jared si Tessa sa dining room. Ang tirahan ng Snyder ay may isang palapag na nakatuon sa kainan. Silid at kusina. Para itong isang restaurant. At mayroon silang kahit isang dosenang chef na nagtatrabaho para sa kanila. Napakaranggal na ang mansyon ni Jared sa Dragon Bay ay walang halaga kumpara sa tirahan ng Snyder. Ang buhay ng mga napakayaman ay talagang higit sa maiisip ng mga ordinaryong tao. Ang silid kainan ay may mesa na may diameter na 6 na metro na natatakpan ng iba't ibang masasarap na pagkain. Mayroong iba't ibang uri ng pagkain. At masarap ang amoy nila. Tanging isang may-ari ng minahan ang may kakayahang kumain sa ganoon. Pagmamalabas, Ginoo, Wagner, Mr. Chance, have a seat, casual na sabi ni Jaden nang makita niya sina Jared at Dominic. Pagkipili ni Jared at Dominic ng upuan nila, dumating si Tessa at umupo sa tabi ni Jared. Walang magawa si Dominic. Makaramdam ng inggit sa kanya. Napakunot ang noo ni Jaden nang makita ang napiling upuan ni Tessa. Ngunit hindi ito umimik. Henry, nandito na ba si Mr. Jensen? Tanong ni Jaden. Parang may hinihintay siya. Sir, dapat nandito na siya. Sagot ni Henry. Biglang inakay ng isang katulong ang isang matanda na nakasuot ng puting martial arts uniform papasok sa dining room. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. May awtoridad. Sumunod din sa likuran niya ang isang gang ng mga lalaking naka-black martial arts uniform. Ginoo, Jensen. Salamat sa pagpunta mo dito. Nagmamadaling umalis si Jaden sa kanyang upuan para salubungin siya. Ginoo, Snyder, magalang na bati ni George. Umupo ka muna. Magalang na inanyayahan ni Jaden si George at ang kanyang grupo ng mga lalaki sa mesa. Sweetie, bakit nakaupo ka pa dyan? Halika at kilalanin si Mr. Jensen, ang practitioner ng Form Intention. Kamao, sabi ni Jaden kay Tessa. Mabilis na tumayo si Tessa at sinabing, Nice to meet you, Mr. Jensen. Nakangiting sagot ni George. Haha, nice to meet you too. MS, Snyder, nakita sa TV dati. Ikaw. Mas gumanda pa sa personal. Marami sa mga subordinate ko dito ay mga tagahanga mo. Mamaya, magtatanong sila. Kumuha ng group picture kasama ka at humiling ng iyong autograph. Walang problema.
Nakangiting tugon ni Tessa. Ginoo, Snyder, sino itong dalawang ginoo? Parang hindi ko pa sila nakita dati, turo ni George. Jared at Dominic, mabilis na paliwanag ni Jayden. Nako, mga stone gambling trade sila na taga Jazona. Nabunggol nila ako, anak ngayon at iniligtas siya. Halika, kain na tayo ng hapunan. Biglang sumigaw sa tabi ni George ang isang matipunong lalaki na nasa early 30s. Who dares to harm MS? Snyder, may death wish ba sila? MS, Snyder, ito ang aking senior na disipulo. Si Daxton Ford. Nakuha niya ang higit sa 70% ng aking kasanayan. At saka, loyal fan siya ni MS. Snyder, pakilala ni George sa lalaki. Pawang patay ang mga dumukot. Bagamat hindi pa rin namin makumpirma kung sino ang gumawa nito. Lubos akong naniniwala na ang ipinadala sila ni Fergusons at ng Larsens. Sabi ni Jayden. Ginoo, Snyder, huwag kang mag-alala. Hayaan mong tulungan ka namin sa bagay na ito at bayaran ang dalawang pamilyang iyon. Ako ay magpapatikim sa kanila ng aking kamay na bakal at makapaghiganti kay MS. Snyder, ikinaway ni Daxton ang kanyang mga kamao at tumingin kay Tessa, na may maalab na determinasyon. Haha, guguluhin ko kayo ni Mr. Jensen. Gayunpaman, narinig ko na ang mga Larsen ay umupa ng maraming Grandmaster. Mga rank fighters, sa makatuwid, mas mahusay na maging mas maingat. Ginamit ko pa ang aking mga koneksyon at nakakuha ng ilan. Ng mga ito, ginamit ni Jayden ang kanyang daliri para mag-outline ng baril. Napangiti si George at sinabing, Mr. Snyder, ang mga baril ay nagdudulot ng mas mababang banta sa atin kaysa sa mga punyal. At saka, walang silbi ang mga baril laban sa mga Grandmaster. Nagbibigay lang sila sa iyo ng peking pakiramdam ng seguridad. Ginoo, Jensen, may mga taong hindi takot sa baril. Nahirapan si Jayden na maniwala doon. Ay ganoong mga tao, Ginoo, Snyder, kung hindi ka naniniwala sa akin. Subukan mong barilin ako ng bala. Kalmadong alok ni George. Paano ko magagawa iyon? Hinding-hindi ako makakagamit ng baril sa iyo. Mr. Jensen. Umiling agad si Jayden. Ginoo, Snyder, dapat mong subukan ito. Hindi takot sa baril ang mentor ko. Maaari siyang kumilos ng mas mabilis kaysa sa isang bala. Sabi ni Daxton sa gilid. Ginoo, Jensen. Ay, sa totoo lang. Curious din si Jayden tungkol dito at gustong subukan ito. Dalhin mo. Dapat kong ipakita sa iyo ang aking mga kakayahan. Mr. Snyder, kung hindi ako komportable. Tumatanggap ng napakalaking bayad mula sa iyo. Sagot ni George. Pagkatapos, tumayo siya sa kinauupuan niya at tumayo sa gilid. Inutusan ni Jayden ang isang katulong na magdala sa kanya ng baril. Binuksan niya ang safety lock. Itinutok ito kay George. At sinabing, Ginoo, Jensen, magpapaputok na ako ngayon. Oo naman. Ituon mo sa kanang dibdib ko. Hinampis ni George ang kanang dibdib. Ganon din ang iniisip ni Jayden. Kung tinutukan niya ang kanang dibdib ni George, hindi mamamatay si George kung nagkaroon ng aksidente. Gayunpaman, kung ang bala ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib, maaari itong tumago sa kanyang puso at mapatay siya. Kaagad. Kaya naman, itinutok ni Jayden ang baril sa kanang dibdib ni George at hinayla ang gatilyo. Bang! Sa loob ng isang segundo, sumandal si George sa isang tabi bago agad bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Walang sugat sa katawan niya. Hindi siya nakuha ng bala. Kamangha-manghang. Sigaw ni Daxton. At di naglaon ay nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat. Maging si Dominic ay natulala. Gayunpaman, walang nakapansin na napaatras ang bala matapos tumama sa makinis na haliging granite sa likod ni George. Ito, ngayon ay nagpalit ng direksyon at bumaril patungo kina Jared at Tessa. Masyadong mabilis ang bala para makita ng sinuman. Ngunit agad itong napansin ni Jared. Inabot niya ito at hinawakan ito. Kanyang kamao. Napatalon si Tessa sa gulat sa tabi ni Jared.
Natigilan siya nang makita ang bala sa palad ni Jared. Gayunpaman, si Jared, hindi gumawa ng eksena pero tahimik na ibinulsa na parang walang nangyari. Samantala, lahat ay nagyaya kay George. Masayang sabi ni Jayden, "Mr. Jensen, kasama kita dito. Ako, naniniwalang walang maglalakas loob na pigilan ang mga Snyder bukas. Hahaha." Pagkatapos, nagsimula ang kapistahan. Si Jayden ay patuloy na nagtotoast kay George ngunit hindi pinansin sina Jared at Dominic. Sa kabilang kamay, si Tessa ay patuloy na nakikipag-chat kay Jared at inalok siya ng pagkain. Tinatrato niya ito na parang isang matandang kaibigan. "Dad, gusto kong sundan ka bukas," biglang banggit ni Tessa kay Jayden. "Tumigil ka na sa kalokohang ito. Ito ay hindi isang paglalakbay sa bakasyon ngunit isang mapanganib na paglalakbay. Mas mabuting manatili ka sa bahay." Saway ni Jayden kay Tessa. "Pupunta ako. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan ako ni Jared," deklara ni Tessa. Tiwala na siya ngayon sa mga kakayahan ni Jared. Ibinuka ni Jayden ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay. Ngunit pinalo siya ni George. "Ginoo, Snyder, ang dalawang ito, sasama rin sa atin ang mga binata." "Oo," tumango si Jayden. "Ginoo, Snyder, hindi mo ba sila pinapante sa kanilang kamatayan? Wala na akong resources para bantayan pa ang ilan. Irrelevant people." Matigas na sabi ni George. Nahihiya si Jayden sa sinabi niyang, "Mr. Jensen." Nagpumilit silang pumunta. At saka, nasabi ko na sa kanila, na hindi ako mananagot para sa kanilang kaligtasan. Sa makatuwid, hindi natin kailangang mag-alala sa kanila. Proteksyon. Sige na, hindi na nagsalita pa si George pagkatapos noon. Gayunpaman, tumayo si Daxton at sinabing, "Mr. Snyder, dapat mong hayaan si MS. Snyder na sumama sa amin. Ako ay personal. Protektahan siya at siguraduhing walang sino man ang makakasakit sa kanya. Natatakot ako na ang dalawang kabataang ito ay wala sa loob. Posisyon upang protektahan ang kanilang sarili. Kaya naman, hindi natin mapagkakatiwalaan na protektahan nila siya." Tiningnan ni Daxton si Jared ng masama. Si Tessa ay nag-aalok ng pagkain kay Jared at nakipag-chat sa kanya ng buo. Hapunan. Nagalit ito kay Daxton. "Kung ganoon, ipagkakatiwala ko siya sa iyo." Tumango si Jayden. Pagkatapos ng hapunan, pinalibutan ni George at ng kanyang mga tauhan si Tessa para magpa-picture kasama siya at hilingin sa kanya mga autograph. Maging si Dominic ay pumunta sa kanila para sa parehong. Gayunpaman, tahimik na umalis si Jared at pumunta sa malapit na pavilion. Umupo siya roon habang nakikinig sa mga ibon, huni at pagtingin sa mga bituin. Nakaramdam ito ng katahimikan, habang si Jared ay abala sa payapang paligid. Lumapit si Tessa sa kanya at nagtanong, "Sigurado ka, ayaw mong magpakuha ng litrato sa akin o hingin ang autograph ko?" Hindi ako interesado." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Jared. "Ikaw, hindi inaasahan ni Tessa na ganoon kapurol si Jared." Nagulat siya kaya hindi siya makapagsalita. "You brat, how dare you speak kay MS Snyder ng ganyan? At saka, paanong hindi ka tatayo na bumati?" Siya, saway ni Daxton. Palihim niyang sinundan si Tessa sa pavilion at laking gulat niya kung paano kinausap ni Jared si Tessa. Sumambulat siya, sa galit at sumugod para sunggaban si Jared. Hindi na malaya ni Tessa na sinusundan siya ni Daxton. Gusto niyang sumigaw para pigilan si Daxton. Pero huli na ang lahat. Hinawakan ni Daxton ang kaliwang balikat ni Jared para itaas siya. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Daxton, hindi niya maigalaw si Jared kahit kaunti. Sa halip, mukha ni Daxton, at namumula ang leeg dahil sa pagod. Nakaramdam siya ng hiya na nakita ni Tessa ang lahat. "Hindi ako makapaniwala." Nakita ni Daxton si Tessa na nakatingin sa kanya. Kaya naman, hinawakan niya si Jared gamit ang kabilang kamay niya. At hinayla siya ng malakas para maigalaw. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya maigalaw si Jared. Tahimik na nakaupo si Jared na parang walang tao.
Nakakagambala sa kanya. Hindi nagtagal. Napuno ng pawis si Daxton. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para igalaw si Jared. Hahaha, nagsimulang tumawa si Tessa nang makita niya ang naguguluhan na hitsura ni Daxton. Napahiya si Daxton dahil sa tawa. Kaya naman, determinado siyang magsikap pa. Nakayuko siya. Ang kanyang mga tuhod mula sa pagod at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. May mga ugat sa kanyang noo. Bumangon ka na, mabangis na sigaw ni Daxton. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Gayunpaman, gaano man kalakas ang paghila ni Daxton. Nanatiling parang bundok si Jared. Hindi siya natinagaan. Pulgada, magwala. Malamig na utos ni Jared. Biglang naramdaman ni Daxton ang isang alon ng napakalaking puwersa na umaatake sa kanya. Na nagpadala sa kanya. Lumilipad pabalik. Paano? Paano ito posible? Gulat na napatingin si Daxton kay Jared. Ayaw niyang maniwala sa kung ano-ano. Nangyari. Gusto niyang sumulong muli para salakayin si Jared. Gayunpaman, tumayo si Jared at umalis. Hoy, huwag kang aalis. Gusto pa kitang makausap. Hinabol siya ni Tessa. Hindi siya pinansin ni Jared at bumalik sa kanyang nakatalagang silid. Samantala, lumapit si Daxton kay Tessa na may malungkot na ekspresyon. Ms. Snyder, medyo masama ang pakiramdam ko. Ngayon, kung hindi, ang brat na iyon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Hindi siya pinansin ni Tessa at tumalikod na para bumalik sa kwarto niya. Kinaumagahan, nagtipon si Jaden ng malaking pangkat upang tumungo sa Mount Hickory. May ilang lalaki, sa mga damit na may dalang lubad at palakol. Kakatwa silang tumayo sa gitna ng karamihan. Ipinaliwanag ni Dominic kay Jared na ang mga lalaking ito ay dalubhasa sa paghahanap ng akses sa vein mine. Sa kabila ng pag-alam sa lokasyon ng vein mine, hindi nila maaaring isagawa ang pagmimina maliban kung mahahanap nila ito. Natural na pagbubukas, kung sinubukan nilang lumikha ng isa sa pamamagitan ng puwersa. Maaari itong ma-destabilize ang vein mine, na magdulot ng marami, mga problema at kakaibang pangyayari. Pagkatapos nito, 12 ng mga tao ang nagsimulang magtungo sa minahan. Hiniling ni Tessa na maupo sa kaparehong sasakyan ni Jared. Pagkatapos, pinaandar ni Dominic ang kanilang sasakyan patungo sa paanan ng Mount Hickory. Kapag nandoon na sila, gagawin nila, kailangang umakyat ng bundok sa paglalakad. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paanan ng Mount Hickory at bumaba ng sasakyan. Dati, akala nila yon. Hindi ganoon kataas ang Mount Hickory kumpara sa ibang mga bundok. Ngayon, ito ay tumataas sa langit. At mga ulap, sakop nito ang rurok. Inihanda ng lahat ang kanilang mga gamit at nagsimulang umakyat. Kakalakad pa lang nila nang di kalayuan nang makita ni Jared ang isang bahay na gawa sa mga slab ng bluestones. Doon, ay isang malaking bilang ng mga prutas at cake na inilagay sa paligid ng bahay. At saka, may mga kandila, sinindihan sa harap nito. Maraming tao mula sa pangkat ang lumuhad sa lupa na parang nananalangin. Na-curious si Jared sa nakita. Bakit biglang may bahay sa gitna ng gubat? Isa pa, bakit ang daming tao? Nagdadasal dito. Ginoo, malamang, nananalangin sila sa Diyos ng bundok. Ang mga tao ay nananalangin sa Diyos ng bundok noon. Pag-akyat upang maghanap para sa bagong minahan ng ugat. Ito ay katulad ng pamahiin ng mangingisda. Paliwanag ni Dominic, nang makita niya ang nagtatakang ekspresyon ni Jared. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Jaden ang kanyang pangkat na tumayo sa harap ng bahay at inihanda ang mga inihandang handog. Pagkatapos, sinindihan niya ang 3 kandila at yumuko bago pinaluhod ang lahat sa harap ng bahay. Maging si Tessa ay lumuhad sa lupa kasama nila. Dapat malaman ng isa na siya ay isang superstar at ginamit sa mga taong naghihintay sa kanyang kamay at paa. Gayunpaman, lumuhad siya sa sahig na bato ng walang pag-aalinlangan at nagpatira pa ng mapagpakumbaba. Pagkatapos ng seremonya ng pag-aalay, sa wakas ay nakilala ng mga Snyder ang mga Ferguson at ang Larsen. Nakita rin ni Jared si Isaiah, na nakilala niya kamakailan. May balbas na matanda sa tabi niya. Siya, naka-sunglasses at parang bulag.
Gayunpaman, naramdaman ni Jared ang isang napakalaking alon ng espiritual. Enerhiya mula sa kanya. Ito ay napakalakas kaysa sa isang salamangkero. Magsasaka kaya siya. Hindi maiwasan ni Jared na mapatingin sa matanda. Biglang napansin ni Isaiah sina Jared at Dominic. Sabi niya sa nagulat na tono. Nandito rin kayong dalawa. Mabilis na binati ni Dominic si Isaiah at sumagot. Mr. Ferguson. Curious lang kami sa minahan at dumating. Narito para tingnan ito. Ayaw niyang masaktan ang sino man sa tatlong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang bagong minahan ng ugat ay walang kinalaman sa kanya. Hindi mahalaga kung alin sa tatlong pamilya ang nakakuha ng mga karapatan sa pagmimina. Kailangan pa ni Dominic. Magtrabaho kasama sila. Tinitingnan lang. Ngumisi si Isaiah at sinabing, mabuti sa iyo. Ang bundok na ito ay isang kawili-wiling lugar. Marahil ay mananatili kayong lahat dito magpakailanman. Ang mga salita ni Isaiah ay may layong pumatay habang malamig niyang tinitigan si Jared. Gusto niyang paalisin si Jared para sa isang matagal na panahon. Ngayong lumapit sa kanya si Jared sa sarili niyang kusa. Hindi na makapaghintay si Isaiah na itapon siya. Kinilig si Dominic nang marinig ang sinabi ni Isaiah. Gayunpaman, patuloy siyang nakangiti at sinabing, Mr. Ferguson, hindi dapat nagtatanim ng sama ng loob. Bagamat nagkamali kami tungkol sa mga bagay sa Jazza. Kaya pa rin namin. Magtulungan tayo, hindi ba? Ba? Anong collaboration? Kapag nahanap ko na ang pagbubukas ng minahan. Bakit gusto ko pa ring makipagtulungan? Mahirap na mga taong katulad mo. Tuturuan ko ng leksyon ang batang iyon ngayon at babayaran ko siya. Sigaw ni Isaiah at sinenyasan ang dalawa niyang subordinate na sugurin si Jared. Mayroon ba kayong masamang kasaysayan? Tanong ni Tessa habang nakatingin kay Jared. You can say that. Mahinahong sagot ni Jared. Maliwanag. Hindi siya naabala sa pananakot ni Isaiah. You brat. Kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin. Iisipin kong iligtas ang iyong buhay. How dare you come? Sa Salinsburg matapos akong masaktan. Ngumisi si Isaiah. Hindi mo tahanan ang Salinsburg. Pwede akong pumunta kahit kailan ko gusto. Walang pakialam na pagtatalo ni Jared. Samantala, nabigla ang lahat sa inaste ni Jared nang makausap niya si Isaiah. Dahil ang mga Ferguson, ang mga Snyder, at ang mga Larson ay ang pinakamakapangyarihang mga pamilya sa Salinsburg. Walang nang-ahas na magsalita sa kanila sa ganoong bastos na paraan. Sandaling natigilan si Isaiah at galit na galit. Kung tutuusin, nahiya siya nang may binata na gumanti sa kanya. Bago ang tatlong pamilya, pagkaraan ng ilang sandali, pinandilatan ni Isaiah si Jared at sinabing, ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ang Salinsburg ang aking lupain. Patayin siya. Patayin mo siya ngayon na. Sa sumunod na sandali, bumilis ang takbo ng dalawang subordinate ni Isaiah at binato ng malakas na suntok si Jared. Nakapagtataka, tumayo si Jared at hindi gumalaw kahit isang pulgada na para bang hindi niya nakita ang mga ito. Dahil sa pagkabalisa, sinugod ni Tessa si Jared para itakwil sila. Huwag mo siyang patayin. Sweetie, anong ginagawa mo? Napakunot ang noo ni Jaden nang makitang nagmamadaling ipagtanggol si Jared sa kabila ng panganib. Dad, iniligtas ni Jared ang buhay ko noon. Kaya hindi ko siya nakikitang mamatay. At saka, kung ang mga salita ng pangyayaring ito ay lumabas, ang aming, masisira ang reputasyon ng pamilya. Nag-aalalang paliwanag ni Tessa kay Jaden. Sa kaibuturan, hindi naniniwala si Jaden na si Jared ang nagligtas kay Tessa. Gayunpaman, ito ay magiging hindi nararapat kung wala siyang ginawa sa pagkakataong iyon. Habang nag-aalangan si Jaden, hindi tumigil sa pag-atake ang mga nasasakupan ni Isaiah at patuloy na sinugod si Jared. Bago nila matamaan si Jared, si Daxton, na nakamasid lamang sa laban sa gilid, ay sumigaw at sumugod sa harap ni Jared. Paano maglakas loob ang dalawang senior na pagdikitin ng daliri si MS Snyder? Dahil doon, ibinato ni Daxton ang kanyang malalakas na suntok gamit ang magkabilang kamao.
Nang magsalubong ang kanyang mga suntok sa kanilang mga kamao. Isang malakas na alon ng enerhiya ang nagpalipad sa mga nasasakupan ni Isaiah. Nagdere sila ng dugo mula sa kanilang mga bibig at huminto sa paghinga matapos bumagsak sa lupa. Malungkot ang ekspresyon ni Isaiah nang makita iyon. Samantala, tiningnan ni Daxton si Tessa ng mapanokso at nagtanong. MS, Snyder, okay ka lang? Ayos lang ako. Anyway, ang galing mo. Umiling si Tessa at sumagot. Namula ang mukha ni Daxton matapos siyang purihin ni Tessa. Tuwang-tuwa siyang tinapik ang dibdib at nangako. MS, Snyder, walang makakasakit sa iyo hanggat nandito ako. Papatayin ko ang sino mang matapang para subukan iyon. Habang nagsasalita si Daxton, hindi niya nakalimutang sumulyap kay Isaiah. Nairita si Isaiah at sinigawan si Jaden. Jaden, ano te, may kaugnayan ba siya sa iyong pamilya? Isaiah, iniligtas ni Mr. Chance ang buhay ng aking anak. Para sa aking kapakanan. Mangyaring ipaalam ito. Gayun din. Huwag kalimutan kung ano kami. Dapat gawin para pumunta dito para pumunta sa tuktok ng burol. Paalala ni Jaden kay Isaiah. Tara na, dalawa sa mga tauhan ko ang namatay. How dare you ask me to pass it? Sabi ni Isaiah habang hinihimas ang sarili niya. Ngipin. Tama na. Gabi na. Hindi pa namin nahahanap ang pasukan sa vein mine. Delikado kung hindi namin ito mahanap at kailangang manatili sa bundok. Gayun din, hindi tayo sigurado kung ilan sa atin ang maaaring umalis sa bundok ng ligtas. Kung ganoon, bakit kailangan nating magtalo ngayon? Kung buhay pa ang binata pagkababa namin sa bundok, magkakaroon ka ng lahat ng oras upang maghiganti. Tumayo si Christopher at sinubukang i-de-escalate ang sitwasyon. Tatlo sa kanila ang alam na ang kanilang mga pamilya ay sasabak sa isang madugong labanan kapag nahanap na nila ang ugat. Bago iyon, walang gustong makipagtalo sa isa. Lahat tama. Hahayaan kitang mabuhay ng kaunti pa. Ngumisi si Isaiah at dinala ang kanyang mga tauhan para umakyat. Kaagad, umalis din ang mga Larsen kasama ang kanilang mga subordinate. Naiwan si Jaden at ang kanyang mga tauhan. George, gaano kalakas ang dalawang pamilyang ito? Bulong ni Jaden kay George. Mayroong kasing dami ng 6 na Grandmaster na kabilang sa mga Ferguson. Gayunpaman, hindi ko mabasa ang matanda. May goatee, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa mga Larsen. Dahil mayroon lamang silang 3 Grandmaster. Confident na sabi ni George. Salamat, Mr. Jensen. Tuwang-tuwa si Jaden matapos marinig ang pagsusuri ni George. Samantala, tahimik na tumawa si Jared sa narinig. Kahit na si George ay isang mahusay na martial arts fighter, siya ay hilakbot sa pagbabasa ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, masasabi ni Jared sa isang sulyap na ang mga Ferguson ay may 10 mga Grandmaster. Habang ang nakatatanda ay malamang na master ng mag-e-craft. Bukod dito, ang Larsens ay may 9 na Grandmaster. Ang pinakamalakas sa kanila ay mahigit 2 metro ang taas. Bagaman, laging blanko ang tingin ng matangkad at matipuno. Kasing lakas ni George. Masyado pang maaga para sabihin kung sino ang mananalo sa huli. Masyadong optimistic si Jaden sa sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Tessa kay Jared at bumulong. Jared, kailangan mo akong sundan ng mabuti. Pagpasok namin sa Devil's Forest, hindi ka makakatakas kapag nawala ka. Devil's Forest, natigilan si Jared. Ang kagubatan ay nakakatakot. Maraming tao ang pumasok sa kagubatan at nawala. Besides, walang nakaranas. Natagpuan ang mga bangkay ng mga nawawalang tao. Sa makatuwid, tinawag namin itong Devil's Forest. Anyway, huwag kang mag-alala. Ito, sumunod ka lang sa akin. At magiging okay ka. Ang aking koponan ay may ilang mga gabay na palaging nangangaso sa kagubatan. At maraming beses na silang nakapasok sa Devil's Forest. Paliwanag ni Tessa kay Jared sa Pag-asa. Pinapakalma ang kanyang mga alalahanin. Okay, nakuha na kita. Sagot ni Jared at binigyan ng isang malabong ngiti si Tessa.
Sa pagkakataong iyon ay napagmasdan ni Daxton na hindi naman kalayuan ang pakikisalamuhan ni Tessa at Jared. Yung ekspresyon niya, naging malamig, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at puot. Dahil ang espiritual na enerhiya ay higit pa sa pababa. Ginamit ni Jared ang focus technique para makahinga bilang. Karamihan nito hanggat maaari, nang makita ng lahat ang isang kagubatan. Nawala ang mga Ferguson at ang Larsen. Kaya naman, naisip ng lahat ang, nilamon sila ng nakakatakot na kagubatan. Mag-ingat ka at huwag kang lalayo sa ating grupo at huwag maglibot-libot. Kung naligaw ka ng landas sa Devil's Forest, manatili ka lang sa kinaroroonan mo. Gumamit ng signal gun. At maghintay ng rescue. Pinaalalahanan ni Jaden ang lahat sa A. Malakas na boses. Nang matapos si Jaden, may nagsimulang mamigay ng signal gun sa lahat. Kinailangan ng isa na hilahin ang gatilyo upang mag-shoot ng pulang signal at pulang usok sa kalangitan. Dahil ang mga malalagang puno ay nakaharang sa sikat ng araw. Ang kagubatan ay itim na parang ibinuka ng halimaw ang bibig. Malawak, naghihintay na lumunin ang biktima nito. Ginoo, Chance. Ay, medyo natatakot ako. Napalunok si Dominic. Namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ayos lang. Sumunod ka na lang sa akin at huwag kang mag-alala. Pag-aaliw ni Jared kay Dominic. Matapos tumango bilang tugon, sinundan ni Dominic si Jared habang mahigpit na hawak ang signal gun. Ilang metro sa harap si Tessa. Paminsan-minsan ay lumilingon siya para tingnan si Jared at ang iba pa. Nag-aalala na hindi sila makahabol. Biglang lumapit kay Tessa ang isa sa mga subordinate ng mga Snyder at sinabing, "MS, Snyder, G, Snyder, gusto mong pumunta sa harapan at manatili sa kanya. Hindi ako pupunta. Sabihin mo sa tatay ko na sasamahan ko si Jared at ang iba pa." With that, pinalis siya ni Tessa. May mga alalahanin si Tessa. Dahil outsider sina Jared at Dominic. Malamang iiwan sila ni Jaden kung naligaw sila ng landas. Kung sumama siya sa kanila, walang magagawa si Jaden kundi ang asikasuhin ang lahat. Sila, nakangiting nasabi ni Jared kung ano ang iniisip ni Tessa. At binago niya ang tingin sa kanya. Lalong lumabo ang kanilang paligid pagkatapos nilang pumasok sa kagubatan. Upang maiwasan ang anumang panganib sa grupo. Ang mga elite ng Snyders at ang mga apprentice ni George ay nasa gilid ng partido. Samantala, si Isaiah, na nauna sa grupo, ay ngumiti ng polihis sa matandang lalaki sa tabi niya. "Dapat, magsisimula na tayo, Mr. Nicholson." Bilang tugon, tumango si Bruce bago niya hinawakan ang isang puno malapit sa puno nito at pilit na pinunit ang isang piraso ng bark mula dito. Lumuhad ang matandang lalaki sa lupa at dumukot ng isang dakot na dahon. Pagkatapos kumanta ni Bruce, isang bagay, kusang nagliyab ang mga ito. Para sa ilang kadahilanan. Ang init ay tila hindi nag-abala kay Bruce nang idagdag niya ang balat ng puno sa apoy. Sa wakas, naglabas si Bruce ng pulbo sa kanyang bulsa at itinapon din ito sa apoy. Poof! Kaagad, namatay ang apoy. At tumaas ang makapal na puting usok mula sa abo. Matapos ang random na pagpulot ng isang sanga. Kinagat ni Bruce ang kanyang daliri at tumulo ang kanyang dugo sa sanga. Tapos siya, nagsimulang gumuhit ng isang bagay sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang pagguhit ng isang tigre. At tila nabubuhay ito kahit papaano. Umuungol. Matapos gumawa ng nakakatakot na ingay. Biglang nawala ang tigre. Ipinagpatuloy ni Bruce ang pagguhit ng mas mabangis na nilalang. At tulad ng nauna sa kanila, ang lahat ng mga guhit, himalang nawala, nalaglag ang panga ni Isaiah. Kasama ang iba nang makita niya ang tila imposibleng pangyayari. Phew! Itinapon ng matandang lalaki ang sanga at nakahinga ng maluwag matapos gumuhit ng isang dosenang tigre. Tapos na, wala sa kanila ang makakaalis sa kagubatan ngayon. Nang makatayo ulit si Bruce ay basang-basa na ang kanyang noo sa pawis. "Mahusay na trabaho, Mr. Nicholson." Bulalas ni Isaiah, na lalo pang gumalang kay Bruce matapos niyang masaksihan kung paano makapangyarihan ang matandang lalaki. Pagkaalis ni Isaiah at ng iba pa,
Ang kagubatan ay biglang nabalot ng makapal na ulap. Noong una, inakala ng grupo na ito ay normal lamang. Dahil sa halumigmig ng kagubatan. Gayunpaman, mabilis na napunta ang hamog mula sa hanggang baywang hanggang sa tuluyang nilamon ang lahat. Sa ibabaw niyan, ito ay naging makapal na ang grupo ay nahirapan na makita ang isa't isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpanik ang lahat. At hindi gaanong natuwa si Jaden tungkol dito. Damn it, saan ba nanggaling ang fog na ito? Nakangusong sabi ni Jaden. Ginoo, Snyder, sa tingin ko dapat nating itali ang ating sarili sa isa't isa gamit ang isang lubad. Kung hindi, baka makuha natin. Nawala, gaya ni Jaden. Hindi rin na-appreciate ni George ang inaakalang natural na pangyayari. Magandang ideya. Matapos tumango kay George, nagmamadaling inutusan ni Jaden ang lahat na gawin ang iminungkahing ng lalaki. Umuungol. Biglang nakarinig ang grupo ng mabangis na dagandong. At agad silang nataranta. Ano yan? Kailan pa may mga hayop sa kagubatan? Tinig ng mga mangangaso na nangunguna sa daan. Ilang beses na silang nakapunta sa kagubatan na hindi nila mabilang. Gayunpaman, hindi pa sila nakatagpo. Anumang hayop na may kakayahang magpalabas ng dagandong tulad niyan. Iyon ay malinaw na ang dagandong ng isang tigre. Jared, ito ay sapat na masama na hindi niya makita ang mga tao sa paligid niya. Ang dagandong ay lalong nagpalakas kay Tessa. Panic, kaya instinctively, sinimulan niyang tawagan si Jared. Biglang naramdaman ni Tessa na may humawak sa balikat niya kaya napasigaw siya na parang batang babae. Ayos lang. Ako na lang. Pag-aaliw ni Jared kay Tessa, na agad namang sumubsob sa lalaki upang pakiramdam ligtas muli. Nang makita ni Dominic ang nangyari, nanlaki ang mga mata niya na halos malaglag ang eyeballs niya. Hindi inaasahan ni Jared na gagawin iyon ni Tessa. Ilang sandali, hindi niya alam ang gagawin. Kahit napakalapit niya na amoy niya, sinubukan ni Jared na pakalmayan ang sarili. Hahawakan ko ang kamay mo. Kaya ipikit mo lang ang mga mata mo at sumunod ka sa akin. Ano man ang iyong marinig, panatilihin ang iyong mga mata. Tumahimik ka. Okay. Bilin ni Jared. Napagpasyahan na magtiwala ng lubusan sa lalaki. Tumugon si Tessa ng tumango at ipinikit ang kanyang mga mata. Kalahati. Sinabi. Ginoo. Chance. May idea ka ba kung ano ang nangyayari? Bakit biglang may fog? Nagtanong. Nagtataka si Dominic. Hindi ito fog. Ngayon ay ipikit mo ang iyong mga mata at buksan mo lamang sila kapag sinabi ko sa iyo. Kahit anong marinig mo, huwag bumalaw ng kalamnan. Nakuha ko. Alam ni Dominic na wala siyang choice kundi ang makinig kay Jared. Kaya sumunod din siya sa utos ng lalaki. Umuungol. Lalong natakot ang grupo nang marinig nila ang mga halimaw na papalapit at na may isang pakete. Sila. Halos lahat ay napatalo ng makarinig sila ng sigaw mula sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa, nagsimula na silang makarinig ng mas maraming hiyawan at tunog ng pagmumura ng mga tao habang tumatakbo. Malayo. Sa sobrang takot ay nagtago si Jaden sa likod ni George dahil doon lang siya nakaramdam ng ligtas. Si George naman, nauna na siya, tumayo at handa nang harapin ang panganib. Sa pagkakataong iyon, biglang sumulpot si Jared kay Jaden na may hawak na Tessa. Sa kabila ng makapal na ulap, Jared, mukhang walang problema sa pag-navigate sa paligid. Ginoo, Snyder, utusan ang lahat na manatili sa kinaroroonan nila at ipikit ang kanilang mga mata. Hindi mahalaga kung ano sila. Dinggin. Ang kailangan lang nilang gawin ay tumahimik at ipikit ang kanilang mga mata. Muling bilin ni Jared. Namangha si Jaden na mahahanap pa rin siya ni Jared sa kanilang sitwasyon ngunit curious siya kung bakit ang lalaki. Hiniling na siya at ang iba ay ipikit ang kanilang mga mata. Ano? Bakit natin gagawin iyon? Alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib sa atin ngayon? Napapaligiran kami ng mga mababangas na hayop. Gusto mong ipikit natin ang ating mga mata at manatiling tahimik? Uupo tayo, Docs, exclaimed George. Taob sa pamamagitan ng ang tila walang katotohanang hiling ni Jared. Dad,
Kailangan mong magtiwala kay Jared. He's a very capable man. Chimed in Tessa. Hindi kumbinsido. Hinayla ni Jaden ang kanyang anak sa kanya. Huwag kang katawa-tawa. Hanggat nandito si Mr. Jensen. Kahit ang mga hayop ay hindi makalapit sa atin. Mga walang isip na hayop lang sila. Kung malapit man sila sa atin, sisiguraduhin kong babayaran nila ito. Pagtitiwala ni George. Walang magawang umiling si Jared nang tumanggi ang dalawa na magtiwala sa kanya. Ang mga tinatawag na hayop na ito ay mga ilusyon lamang. Ang tanging layunin nila ay magdulot ng takot sa puso ng mga tao at magdulot ng kalituhan. Dahil ang karamihan sa grupo ay nagpumilit na ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Jared ay walang pagpipilian kundi ang laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Dagendong. Biglang may tigre na may makukulay na guhit ang nagpakita kay Jared at ang iba naman ay hubad ang ngipin. Natakot si Jaden nang makita ang halimaw. Kaya mabilis niyang tinawag si George habang si Tessa. Mahigpit na nakahawak sa braso niya habang nakapikit ang mga mata. Ginoo, Jensen. Nakita rin ni George ang tigre kaya agad niya itong sinigawan para makuha ang atensyon nito. Gayunpaman, ang pagsigaw ay tila hindi nakaapekto sa hayop. Napatuloy na umuungal kay Jaden at sa iba pa, para bang hindi nakikita o naririnig ng hayop si George. Ang lakas ng loob mong hindi ako pansinin. Halimaw ka, napahiya si George nang hindi siya pinansin ng hayop. At nabalisa, kaya sumugod siya at humarap sa tigre. Nagulat si George nang dumaan ang kanyang kamao sa target na parang gawa sa hangin. Dahil walang nataman si George kundi manipis na hangin. Ang momentum na naipon niya ay naging dahilan upang siya ay bumangga sa isang malaking puno. Sa kabutihang palad para kay George. Hindi marami ang nakakita ng nakakahiyang kinalabasan dahil sa hamog na ulap. Hawak ang kanyang nasugatang braso. Sa wakas ay naisip ni George kung ano ang nangyayari nang makita niya ang tila. Mabangis na tigre na naman. Naiintindihan ko na, Mr. Snyder. Ang mga tigre na ito ay mga ilusyon lamang. Hindi sila totoo. Kaya lang hindi ko nataman. Pagkatapos, nagmamadaling inutusan ng lalaki ang iba. Lahat, ipikit ninyo ang inyong mga mata at takpan ang inyong mga tenga. Hindi mahalaga kung ano ang naririnig mo. Huwag mong idilat ang iyong mga mata hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Kahit na hindi alam ni Jaden kung paano gumagana ang mga ilusyon. Nagpasya siyang maglabas ng pareho. Utos sa kanyang bayan. Nataranta ang lahat sa grupo sa tila nakakatawang utos ngunit ginawa pa rin nila ang sinabi sa kanila. Matapos lumingon sa paligid, ibinuka ni Jared ang kanyang bibig at sinipsip ang makapal na hamog sa kanyang tiyan. Kahit na ang mabangis na mga hayop ay hindi nakatakas sa malakas na hatek. Hindi nagtagal bago na ibalik ni Jared ang kagubatan sa dati. Gayunpaman, lahat ng tao sa paligid niya. Nakapikit pa rin ang mga mata at nakatikip ang mga tainga. Natatakot na gumalaw ng kalamnan. Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata. Mahinahong sabi ni Jared. Dahan daw ang iminulat ng mga tao ang kanilang mga mata at napagtantong nawala na ang ulap at ang mga hayop. Ito ay bilang. Kung wala lang nangyari. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Dad, tama ako tungkol kay Jared. Pagmamalaki ni Tessa nang maayos na ang lahat. Ulan na naman. Sigurado akong mas maaga niya itong naisip dahil nakipag-ugnayan siya sa mga halimaw bago ako. MS. Snyder. Alam kong mga ilusyon din sila sa sandaling sinubukan kong tamaan ang isa. Argued George. Ginoo. Tama si Jensen. Naisip niya ito pagkatapos niyang subukang salakayin ang isa sa mga halimaw na iyon. Anong ginawa niyan? Gagawin ng lalaki. Mabilis na tumango si Jaden bilang pagsang-ayon kay George dahil alam niya kung gaano ito kahalaga. Siya ay nasa mabuting panig ng lalaki. Ginoo. Snyder. Dalawa sa ating mga tauhan ang nawawala. Iniulat ng isa sa mga katulong ng mga Snyder. Siguro sinuwi nila ang utos namin at natakot sila sa mga ilusyon. Natatakot ako na mawala sila sa amin. Sa kagubatan para sa kabutihan kung gayon. Paliwanag ni George. Nang matapos magsalita ang lalaki. Narinig ng grupo ang tunog ng dalawang signal flare na nagpaputok sa langit.
Dahil ang mga flare ay pinaputok mula sa isang lugar na hindi masyadong malayo. Agad na ipinadala ni Jaden ang kanyang mga tao upang hanapin ang mga nawawalang lalaki. Marahas na sinampal ni Jaden ang dalawang lalaki nang sa wakas ay muling sumama sa grupo. Hindi mo ba narinig ang utos ko? Angal ni Jaden. Nanginginig sa takot ang mga nasasakupan at hindi nang ahas na tingnan sa mata ang kanilang amo. Ginoo, Snyder, kailangan na nating makaalis dito sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako na pinatawag ng ating mga kaaway ang hamog. Pabagalin tayo. Kaya hindi natin sila dapat hayaang mapunta sa kanila. Paalala ni George. Tama ka, mag-move on na tayo. Pagkatapos ay inutusan ni Jaden ang kanyang mga tao na magpatuloy sa pagsulong. Samantala, si Isaiah at ang iba pa ay nakalabas na sa kagubatan at nilalanghap ang sariwa. Hangin sa tuktok ng bundok. Si Bruce ay mas nasasabik kaysa sa iba dahil nararamdaman niya ang masaganang espiritual na enerhiya doon. Ito ang perpektong lugar para sa paglilinang. Maghanda. Hahanapin natin ang pasukan sa minahan. Utos ni Isaiah. Nagmamadali. Tinipon ng mga tao ni Isaiah ang kanilang mga kagamitan upang isagawa ang utos.